Ano ang sabi? Noong una ko siyang nabalitaan, sabi ko talaga lang, mukhang dapat abangan ko to ah. At nang nakita ko na siya noong isang araw, grabe, sabi ko, totoo nga siya at na-impress ako sa kanya. Ano ang pinag-uusapan natin? Ito po yon, ang bagong-bagong Rusi Adventure X150. Let's go! So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Kung di pa po kayo nagsasubscribe sa channel ko, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Well, paluwas nga po ako from Bulacan going to Manila dito sa MacArthur Highway. Dala ko po si KB, ang aking K-Blade. Nang nagawi ako dito sa Valenzuela, specifically dito po sa Rusi, Valenzuela, may natanaw po ako on my right side sa aking peripheral vision. Sabi ko, wait lang, hindi yun RFI ah, iba yun ah. Yun na ba yun? At yung sandali na yun, boom, yun nga. Sabay hinto ako, bumalik at tinignan ko po siya. At di nga po ako nagkamali, siya yung motor na di ko inakala na mailalabas ni Rusi. Talagang step up siya sa usual na nilalabas ni Rusi na mga scooters o motor. Legit po talaga siyang adventure scooter. Inikutan ko siya, pinagmasdan mabuti. Siguro ito yung first time na masasabi ko na halos ala akong part ng motor na to. Napansin ko na parang tinipid siya. Hindi po ganon. As in every angle and component na nakita ko, it feels solid. Yun ang aking perception, yun ang aking nararamdaman. Meron siyang design concept na head turner. Medyo may gulat factor na magiging reaction mo kasi mapapaisip ka, talagang Rusi to? Talaga naman kasi iba talaga po ang kanyang dating. Siya yung tipo ng motor na pagdala mo, sa malamang may lalapit sa'yo at tatanungin ka, Rusi yan? At proud ka namang sasagot na yes po, Rusi po to. At sa malamang nung pagkatapos ng eksena na yon, may mga kasunod pang 100 ng tanong. Itong harap niya, meron po siyang dual headlight na bilog. Ayan po sa harap, naka-carbon fiber po ang harap sa part na yan, yung fairings na yan. Adventure look po talaga. Ewan ko, may pagka KTM ang dating niya sa akin, yung rugged, modern. Yung nabibigay siya ng pangharabas look sa kanya. Yung sinasabi ng motor sa'yo na yung design concept niya, yung angas niya is like, anytime, anywhere, I'm ready. Let's go. Kaya para sa akin, it really looks solid. Ang ganda ng package na ino-offer ni Rusi sa motor na to. Madaming mga features na may impress ka sa kanya. Well, una na dyan, double disc brakes po. Naka-combi brake system po siya. At alam naman po natin itong simpleng feature na to ay napaka-importante, hindi dahil sa pamporma, more on safety po siya. Itong wheelset niya, ang forma din po, naka-spoke wheels po ang design niya, 14 inches na ilalabas niya po yung lapad ng mga gulong niya. At nung nakita ko nga po to, lalo ako na-convince, talagang adventure scooter siya. Gas tank po niya, pagkakabalita ko po, more than 10 liters po ang capacity. Ang laki po. Sabi ko talagang pang long ride talaga to. Compartment space po niya na malalim at sakto lang po yung lapad. Tingin ko kasya po ang isang ordinaryong full face helmet. At marami ka pong mailalagay sa loob niya. At hindi lang po yun, meron pong assist, yung mechanism po para nakabukas lang siya, yung pong upuan na hindi mo na kailangan suportahan. Simpleng feature pero napaka-convenient. Naka-dual shocks po ang setup dito sa likod, kaya all the more masasabi mo na again, adventure scooter talaga to. Ready para sa iba't ibang road conditions. Speaking of iba't ibang road conditions, nakakadagdag kumpiyansa rin po ay yung kanyang semi-block tires. Yes, dual sport po, kaya kahit medyo rough road, kayang-kaya po niya yan. Napansin ko din po to sa ilalim na part niya, talagang completely covered po itong part na to, yan sa may rear po. Kaya sa maputik na daan o basang-basang kalsada, no problem po. Protektado yung part na yan ng engine na nandyan yung throttle body, fuel injection system, protektado po yan sa dumi. Mataas din po ang ground clearance niya na mapapansin mo agad pag naka-center stand po siya. Pag nakaupo ka sa motor na to, for sure, usual na upright ang riding position.
Yung windscreen po niya, ayan po, adjustable po. Meron po siyang digital instrument panel na sayang di natin nakita yung display niya. Pero sa pagkakakita ko po, it's not TFT. Ito po yung room for improvement niya. Sana po sa mga susunod na ilabas, mas colorful na po ang kanyang instrument panel, but nevertheless, maganda pa rin po. Sa may bandang gilid po, andyan po yung kanyang USB charging port. Nasa labas po, wala po dun sa loob ng front pocket, kaya okay po, very accessible po. At ngayon, dito na po tayo sa highlight ng motor na to. Itong engine niya. Well, as it states po, 150cc, kita naman sa decals niya. Liquid cooled po at 4 valves po siya, which means maganda po ang combustion system nito. At ang ibig sabihin niyan, responsive ang motor na to. As in, mararamdaman mo yung torque delivery kada pihit ng throttle. Kahit sa angulo mo siya tignan, ang ganda ng tindig niya. Ang dami pong design accent sa kabuuan ng motor niya na hindi siya simpleng tingnan. And most importantly, ito po yung adventure scooter, kaya dapat hindi siya boring sa mata. Astig dapat ang design niya. Kaya para sa akin siya yung tipong motor na alam mo yung kahit nakapark lang, tinitingnan mo lang siya, nagagandahan ka sa kanya. At dito po sa may bandang harap, yan po, andyan po yung dilaw na sticker na logo ni Rusi, andyan po sa harap. Siguro it's up to you if kung gusto nyo pong tanggalin yan o talagang hayaan nyo lang po siya. Ang sabi sa akin, maliban sa gloss black na kulay, meron din po white and red na kulay. May stock din po yan dito sa Rusi Valenzuela. Kaya kung ako po sa inyo, pasyal na po kayo dito sa kilometer 16 MacArthur Highway, Valenzuela. Dito po sa branch ni Rusi dito. Nasa gawing kanan po sila kung papunta po kayo ng Manila. And speaking of pricing na po, ito po ang SRP, down payment at monthly na meron pong rebate na 300. Ngayon, you can argue na medyo mataas ang presyo niya in a way. Knowing Rusi, alam naman natin na talagang competitive po magpresyo ng mga motor nila. Pero para sa akin, sa package na ino-offer ng motor na to, at lalo na kung magbe-base ka sa presyuhan ng ibang brands, comparing it sa kanilang mga adventure scooter na inaalok, di hamak talaga namang mas budget friendly po ito. And for me, for sure, sa ganda at astig ng motor na to, kung ito iuwi mo pagkatapos mo mag-down payment ng 10k, sure ako nakangiti kang uuwi, dala ang motor na to. Siyempre, kahit ano pang motor yan, mamahalin man o medyo budget friendly, tamang paggamit, ingat sa pagra-ride, alaga sa maintenance ang talagang kailangan. Sigurado, marami kang mabubuong masasayang alaala kasama ang adventure scooter na to. Kaya kung naghahanap po kayo ng bagong scooter na medyo nasa budget friendly side, maganda, maporma, at talaga namang sulit, ito yung pinakabagong adventure scooter ni Rusi na sigurado madami ang mag-i-interest dahil talaga naman pong sobrang sulit. Ito po ang Rusi Adventure X 150. If you found some value on this video, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Ride safe. I'll see you on the next one.